Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at pananampalataya. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng siyensya, may mga kadilimang hindi kayang pawiin ng yaman. Paano kung ang tanging lunas ay matatagpuan sa isang himalang hindi inaasahan, isang himalang dala ng pinakapayak na anyo ng pagmamahal? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni na Silvan at Liwayway sa Ang Ating Liwayway. Ang tanging musika sa pribadong silid ng pinakamahal na ospital sa bansa ay ang sunod-sunod at unti-unting humihinang tunog mula sa makinang sumusukat sa tibok ng puso ng isang sanggol. Payat, mahina, at walang humpay. Para kay Silvan Montecarlo, ang tunog na yon ay isang orasan. Isang orasan na nagbibilang pababa, patungo sa hindi maiiwasang katapusan. Nakatayo siya sa harap ng tatlong magkakahiwalay na incubator. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na salamin na naglalayo sa kanya sa sarili niyang mga anak. Ang mamahalin niyang Italian suit ay lukot na. Ang kanyang buhok na laging maayos na nakasview model ay magulo. Sa labas ng silid na ito, siya ang hari. Si Silvan Montecarlo, ang taong kayang bilhin ang lahat, ang taong kayang utusan ang sinuman. Ngunit sa loob, sa harap ng kanyang tatlong munting anghel na sina Kael, Nathanael at Uriel, siya ay isang pulubi, isang amang nagmamakaawa para sa buhay na hindi kayang bilhin ng kanyang salapi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Alcaraz, ang pinakamagaling na neonatologist sa Asia na personal niyang kinuha. Hindi man lang lumingon si Silvan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa pinakamaliit sa tatlo, si Uriel, na ang dibdib ay bahagya lamang gumagalaw. Mr. Montecarlo, nagsimula ang doktor sa isang boses na pilit pinatatag. We've done everything. Lahat ng test, lahat ng gamot na aprobado sa buong mundo, sinubukan na natin. Hindi umimik si Silvan. Naramdaman niya ang pagbigat ng hangin sa silid. Their bodies are too weak. Hindi kinakaya ang mga gamot. Pagpapatuloy ng doktor. I'm sorry. Ang magagawa na lang natin ay maghintay at umasa. Sa salitang umasa, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Silvan. Umasa? Isang taon na siyang umaasa mula pa noong pumanaw ang kanyang asawa matapos isilang ang mga ito. Isang taon na siyang nagbabayad sa pinakamagagaling na espesyalista, nag-i-import ng mga gamit mula sa ibang bansa at nagdarasal sa isang Diyos na tila bingi. So you're telling me to give up? Tanong ni Silvan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Sa wakas ay hinarap niya ang doktor at sa kanyang mga mata, nakita ni Dr. Alcaraz ang isang taong nawalan na ng lahat. I'm telling you to be realistic, sir. Malumanay na sagot ng doktor. It's a matter of time. Ihanda niyo na ang inyong sarili. Matapos sabihin iyon, tahimik na umalis ang doktor. Iniwan si Silvan sa nakabibinging katahimikan na sinisira lamang ng tunog ng mga makina. Napayukom ang kanyang mga kamao. Galit. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Galit sa doktor, sa siyensya, sa Diyos, at sa kanyang sarili. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang noo ay isinandal sa salamin ng incubator ni Uriel, na para bang sa paraang iyon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Huwag. Huwag ninyo akong iwan, bulong niya. Hindi para sa sino man, kundi para sa mga sanggol na hindi siya marinig. Please, mga anak. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa maramdaman niya ang isang kamay
sa kanyang balikat. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang tanging natitirang piraso ng kanyang nakaraan, ng kanyang pamilya. Senyorito Silvan, mahinang sabi nito, puno ng pag-aalala ang boses. Tumayo na po kayo riyan. Magkakasakit kayo. Wala nang masasakit pa rito, Manang. Sagot niya, ang boses ay basag. Umupo si Manang Fe sa tabi niya sa sahig. Hindi alintana ang kanyang edad. May pag-asa pa po, senyorito. Anong pag-asa? Narinig mo ang doktor. Ang doktor ay tao lang, Silvan. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Sabi ni Manang Fe. May mga himala pa rin. Himala? Muling tumawa si Silvan ng mapait. Wala nang himala sa mundo ngayon, Mamanang. Pera at siyensya ang nagpapatakbo sa lahat. At pareho silang bigo sa akin. Umiling si Manang Fe. Hinawakan nito ang kamay ni Silvan. Sa probinsya namin, sa baryo Mahinahon, may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. May mga karamdaman na napapagaling hindi ng gamot, kundi ng pananampalataya. At ng mga taong may malamig na kamay. Tumingin si Silvan sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. May kilala po ako, senyorito. O, isang dalaga. Si Liwayway, sabi ni Manang Fe, binibigkas ang pangalan na parang isang dasal. Wala siyang pinag-aralan sa medisina, pero ang lola niya ay isang kilalang hilot. Sabi nila, namana raw ni Liwayway ang biyaya. Ang mga sanggol na isinumpa na ng mga doktor sa amin, nabubuhay kapag nasa alaga niya. Napatayo si Silvan. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang hilot mula sa probinsya. Pagkatapos ng pinakamahuhusay na doktor sa mundo, ito ay isang insulto sa kanyang talino. Manang, alam kong gusto niyo lang makatulong pero, senyorito, ano pa po ba ang mawawala sa inyo? Putol ni Manang Fe. Sa pagkakataong ito, may diin ang kanyang boses. Sinubukan niyo na ang lahat ng paraan ng mayayaman. Ang paraan ng marurunong. Baka naman po, ang kailangan ng mga bata ay ang paraan ng mga simple at mapagkumbaba. Natigilan si Silvan. Tumingin siyang muli sa kanyang mga anak, mga munting kandila na anumang oras ay maaaring hipan ng hangin. Tama si Manang Fe. Ano pa nga ba ang mawawala sa kanya? Naubos na ang kanyang yaman. Naubos na ang kanyang kaalaman. Ang natitira na lang ay ang basag niyang pag-asa. Sa isang iglap, ang negosyanteng laging kumikilos, base sa lohika at datos ay naglaho. Ang natira ay isang desperadong ama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. May ipapahanap ako sa'yo, isang babae. Pangalan niya ay Liwayway di Magiba. Mula siya sa baryo Mahinahon. Sir, anong kumpanya po iyon? Naguguluhang tanong sa kabilang linya. Hindi siya negosyante. Isa siyang hilot. Hirap na hirap si Silvan na bigkasin ang salita. Ipadala mo ang private helicopter. Hanapin mo siya. I don't care how. Kahit anong halaga, bayaran mo. Dalhin mo siya rito. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang assistant. Humarap siyang muli sa salamin. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang sugal na ang taya ay ang buhay ng kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay na parang katumbas ng isang taon, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Sir, sabi ng assistant niya sa kabilang linya. Ang boses nito ay nag-aalinlangan. Nahanap mo na ba siya? Nasaan na siya? Walang pasensyang tanong ni Silvan. Opo sir, kasama ko na po siya. Papunta na kami dyan sa ospital. Nakahinga ng maluwag si Silvan sa unang pagkakataon sa buong araw. Good. Bilisan ninyo.
Pero sir, pag-aalinlangan muli ni Marco. May, may problema po yata. Kumunot ang noo ni Sylvan. Anong problema? Ayaw ba niyang sumama? Humihingi ba ng malaking halaga? Ibigay mo. Ibigay mo kahit ano. Hindi po, sir. Sumama po siya kaagad. Sagot ni Marco. Narinig ni Sylvan ang pagbuntong hininga nito. Sir, nandito na po siya sa lobby ng ospital. Pero hindi po siya ang inaasahan natin. Ang huling alaala ni Liwayway sa pamilyar na mundo ay ang alikabok na nililikha ng umiikot na ilisin ng helicopter habang papaalis ito sa kanilang munting nayon ng baryo mahinahon. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang malakas at nakabibinging ugong ng makina habang tinatawid nila ang mga bundok at mga syudad na kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang luma at nalalaslas ng supot na bayong na parabang iyon ang tanging pamilyar na bagay sa mundong bigla niyang ginagalawan. Sa loob niyon ay ang iilan niyang damit at isang maliit na bote ng langis ng niyog na siya mismo ang gumawa. Isang bagay na hindi niya inaasahang magiging pasaporte niya papasok sa isang mundo na sa panaginip lang niya nakikita. Nang sa wakas ay bumaba ang helicopter sa isang malawak at perpektong ginupit na damuhan. Halos masilaw siya sa mga ilaw ng isang bahay na mas malaki pa sa simbahan ng kanilang bayan. Hindi ito bahay, isa itong palasyo, ang Hacienda del Sol, bulong ng lalaking sumundo sa kanya na nagpakilalang si Marco. Dito po tayo, Miss Di Magiba, sabi ni Marco na tila nahahalata ang kanyang pagkatulala. Bawat hakbang ni Liwayway sa marmol na sahig na mas makintab pa sa salamin ay tila isang pagsubok. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga pinta na mukhang mas mahal pa sa lahat ng kalabaw sa kanilang baryo. Ang mga kasangkapan ay mukhang hindi dapat upuan, kundi titigan na lamang. Ang hangin ay malamig, hindi tulad ng mainit na hangin sa probinsya. At ang katahimikan, isang katahimikang mabigat, isang katahimikang malungkot. At sa dulo ng isang malawak na hagdanan, nakatayo ang isang lalaki. Siya si Sylvan Montecarlo. Nakita na niya ito sa mga magasin na tinitinda sa bayan. Ngunit sa personal, ang kanyang presensya ay nakakatakot. Matangkad, matikas, at may mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Suot pa rin nito ang lukot na damit na suot sa ospital, ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang kapangyarihan. Nang makalapit si Liwayway, sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang luma, ngunit malinis na bestida, hanggang sa kanyang mga pagod na tsinelas. At sa mga mata nito, kitang-kita ni Liwayway ang pagbagsak ng anumang pag-asa na mayroon ito. Isang malinaw na pagkadismaya. Ito na ba? Tanong ni Sylvan kay Marco. Ang boses ay hindi maitago ang inis. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Liwayway. Opo, sir. Siya po si Liwayway Di Magiba. Sagot ni Marco. Humarap si Sylvan kay Liwayway. Ikaw? Ikaw ang ipinadala ni Manang Fe? Isang bata? Hindi nakasagot si Liwayway. Ang tapang na binuo niya sa buong biyahe ay biglang naglaho, napalitan ng takot at hiya. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang bayong. Bumuntong hininga si Sylvan, isang tunog ng pagsuko. Sumunod ka sa akin. Walang imik na sumunod si Liwayway. Dinala siya nito sa isang pasilyo na mukhang mas malinis at mas puti kaysa sa klinika sa kanilang bayan. Ang amoy ay pamilyar. Amoy ng gamot at xiaoduji. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintong yari sa salamin. Ang tatlo kong anak ay nasa loob, sabi ni Sylvan. Ang boses ay biglang nawalan ng lamig at napalitan ng pagod. Sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa. Sinabi ni Manang Fe na kaya mo raw gumawa ng himala. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata
ay puno ng pagdududa. Patunayan mo. Sa pagbukas ng pinto, lahat ng takot at hiya na naramdaman ni Liwayway ay naglaho na parang bula. Ang kanyang paningin ay hindi napunta sa mga kumikinang na makina o sa mga monitor na kumukurap. Dumiretso ang kanyang mga mata sa 3 maliliit na incubator sa gitna ng silid. At sa loob ng mga yon, ang 3 pinakamaliit at pinakamarupok na nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Ang kanilang mga balat ay halos manipis at kita pa ang mga ugat. Ang kanilang paghinga ay mababaw. Ang kanilang mga kamay, na kasing liit lamang ng kanyang hinlalaki, ay nakakuyom na parabang kumakapit sa buhay. Nakalimutan niya ang mayaman at nakakatakot na lalaki sa kanyang likuran. Nakalimutan niya ang nakakalulang palasyo sa labas. Ang tanging nakikita niya ay ang 3 sanggol na lumalaban. Isang pakiramdam na mas malakas pa sa takot ang pumuno sa kanyang puso, habag. Isang malalim at umaapaw na habag. Dahan-dahan siyang lumapit sa incubator ni Uriel, ang pinakamahina sa 3. Ang tunog mula sa heart monitor nito ay hindi regular, paiba-iba, na parang isang kantang wala sa tono. Hindi niya hinawakan ng sanggol. Alam niyang bawal. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng salamin ng incubator na parabang sa paraang yon ay maipaparamdam niya ang init sa munting katawan sa loob. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang maikling dasal. At pagkatapos, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang himig na simple, luma, at puno ng pagmamahal. Ito ang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Isang oyayi na sinasabing nagpapatulog sa mga alon ng dagat at nagpapatahan sa hangin. Matulog ka na, bunso. Ang araw ay nahimlay. Ang mga bituin sa langit, ika'y binabantayan. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw. Hindi niya namalayan na si Sylvan Montecarlo ay nakatayo sa kanyang likuran, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa monitor sa tabi ng incubator ni Uriel. Ang irregular na linya na kanina pa gumugulo sa isip ni Sylvan ay dahan-dahang nagbago. Ang pataas-baba at magulong ritmo ay unti-unting nagiging mas regular. Ang tunog na kanina ay parang naghahabol ay nagiging mas kalmado, mas matatag. Hindi pa ito perpekto, mahina pa rin, ngunit may nagbago. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pagbabago. Ngunit para sa isang taong 1 taon nang nakatingin sa mga linyang yon, ang pagbabagong yon ay isang lindol. Nakatayo si Sylvan na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwalang nakatitig sa screen. Hindi niya maintindihan. Walang gamot na ibinigay. Walang makinang ginalaw. Isang dalagang probinsyana na may luma at sirang bayong ang dumating, naglagay ng kamay sa salamin at kumanta ng isang lumang oyayi. At ang makina na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nagsasabing may isang maliit na himalang nangyayari. Lumipas ang mga linggo sa Hacienda del Sol na may dalang isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang mabigat at malungkot na katahimikang sanay si Sylvan. Napalitan ito ng mahinang himig ng mga oyayi, ng paminsan-minsang tunog ng pagtawa mula sa mga yaya at ng isang amoy na hindi pamilyar sa kanyang mundo ng mamahaling pabango at antiseptic. Ito ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at sambong, isang amoy lupa, isang amoy probinsya. Sa una, pilit na hindi pinapansin ni Sylvan ang mga pagbabago. Itinuring niyang coincidence lamang ang lahat. Ngunit ang ebidensya ay hindi maikakaila at nasa harap niya ito araw-araw. Ang dating manilaw-nilaw na balat ng mga sanggol ay unti-unting nagkakaroon ng kulay rosas na sigla. Ang kanilang paghinga, na dati ay hirap na hirap,
ay ngayoy mas malalim at mas payapa. Si Kael, ang pinakamalakas sa tatlo, ay nagsimula nang gumalaw-galaw na, para bang nananabik na makawala sa kanyang kulungang salamin. Maging ang pinakamahina na si Uriel ay nagpapakita na ng lakas. Ang dating magulong linya sa kanyang heart monitor ay halos perpekto na ang ritmo. Araw-araw, pinagmamasdan ni Sylvan si Liwayway. Ang kanyang mga kilos ay simple, ngunit puno ng layunin. Sa umaga, malumanay niyang pinupunasan ang mga munting katawan ng maligamgam na tubig na may halong mga dahon. Pagkatapos ay marahan niyang minamasahe ang mga ito gamit ang langis ng niyog na dala niya. At sa buong araw, walang sawa siyang kumakanta, bumubulong ng mga kwento, at kinakausap ang mga sanggol na para bang naiintindihan siya ng mga ito. Ang mga himala ay hindi nangyayari sa laboratorio, senyorito. Sabi sa kanya ni Manang Faye isang hapon habang pinapanood nila si Liwayway. Nangyayari ang mga ito sa mga kamay na may pagmamahal. Isang bahagi ni Sylvan ang gustong maniwala. Ang bahaging pagod na, ang bahaging desperado, ang bahaging ama. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging negosyante, ang bahaging nagtitiwala sa datos sa tagham, ay patuloy na naghahanap ng lohikal na paliwanag. Baka naman ngayon lang umepekto ang mga gamot, baka naman sadyang lumalakas lang talaga sila. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kinalaman ang babaeng yon. Isang hapon, ang payapang routine ng hasyenda ay nabasag sa pagdating ng isang marangyang sasakyan. Bumaba mula rito si Amaris Soldevilla, ang nakababatang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Maganda, elegante, at laging nakangiti. Isang nasa ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. "Kuya Sylvan!" Bati nito at niyakap siya ng mahigpit. "I heard the good news. I came as fast as I could." Nagdala si Amaris ng mga regalo, mga damit na gawa ng designer na mas malaki pa sa mga sanggol, at isang teddy bear na halos kasing laki ng incubator. Mga regalong maganda sa paningin, ngunit walang silbi. Pumasok siya sa silid ng mga bata na para bang pag-aari niya ang lugar. "Oh, look at my precious nephews. They look so much better." Sabi niya, ang kanyang boses ay matinis sa tuwa. At sa kanya lamang napansin si Liwayway na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Sinuri ni Amaris si Liwayway mula ulo hanggang paa. Isang mabilis, ngunit mapanuring tingin. "At sino naman itong anghel na ito?" Tanong niya kay Sylvan. Ang kanyang ngiti ay nanatili. "Siya si Liwayway, ang nag-aalaga sa kanila," sagot ni Sylvan. "Oh, ikaw pala yun." Lumapit si Amaris kay Liwayway at hinawakan ito sa braso. "You're a lifesaver, Hija. Ang galing mo naman. Saan mo natutunan ng mga ganyang bagay?" Ang paraan ng pagkasabi niya sa ganyang bagay ay may halong pagtataka at bahagyang pangmamaliit. "Sa lola ko po, ma'am." Magalang na sagot ni Liwayway na tila nailang sa biglaang atensyon. Sa mga sumunod na oras, hindi umalis si Amaris sa tabi ni Sylvan. Ngunit napansin ni Sylvan na ang mga mata nito ay laging palihim na sumusulyap kay Liwayway. Pinag-aaralan ang bawat kilos nito. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang nasa hardin sila at nagkakape, sinimulan ni Amaris ang kanyang lason. "Nakakatuwa si Liwayway, kuya," sabi niya, habang hinahalo ang kanyang tasa. "She's very provincial, very authentic." Naaalala ko tuloy ang mga kwento ng yaya natin noon. "Anong mga kwento?" tanong ni Sylvan. Ang kanyang atensyon ay nasa bintana ng silid ng mga bata, kung saan nakikita niya ang anino ni Liwayway. "Alam mo na, mga kwento tungkol sa mga albularyo, mga hilot," sabi ni Amaris sa isang boses na tila nagbabahagi lang ng isang tsismis. Sa mga probinsya, malakas pa rin ang paniniwala sa mga ganyan. May mga mabubuting espiritu at meron ding mga hindi.
Natigilan si Sylvan at tumingin kay Amaris. "What are you trying to say?" Nagtawa si Amaris, isang tawang pilit. "Wala naman, kuya. Don't be so serious. Sinasabi ko lang na we should be careful. Hindi natin alam kung ano talaga ang mga dasal na binubulong niya sa mga bata o kung anong mga dahon ang pinapainom niya. Hindi niya pinapainom ang mga bata ng kahit ano." Mabilis na depensa ni Sylvan. Okay. Ang punto ko lang, kuya, ay hindi ito siyensya, sabi ni Amaris. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aalala. Ang ginagawa niya ay base sa paniniwala at ang paniniwala ay mapanganib dahil hindi natin ito kontrolado. Napansin ni Amaris ang paraan ng pagtingin ni Sylvan kay Liwayway sa bintana. May kakaiba roon. Hindi na ito ang tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. May bahid ito ng paghanga, ng pagtataka. Marahil ay ng paglambot. At iyon ang nagtulak sa kanya na ibaon pa ang kutsilyo. Lumapit siya kay Sylvan at marahang hinawakan ang braso nito. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagmamalasakit. "Kuya Sylvan," bulong niya, "emotional ka lang ngayon dahil nakikita mong bumubuti ang mga bata at nagpapasalamat ako para doon. Pero, sigurado ka ba talaga na alam mo kung ano ang tunay na ginagawa niya sa kanila?" Ang tanong na yon ay tumarak sa isip ni Sylvan na parang isang matulis na bubog. Tunay na ginagawa. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw, naghasik ng isang maliit, ngunit makamandag na buto ng pagdududa sa isang lupang pagod na at desperado. Tumingin siyang muli kay Liwayway sa bintana at sa unang pagkakataon, ang anghel na nakita niya ay biglang nagkaroon ng anino. Ang hangin sa Hacienda del Sol ay lumamig. Ito ang unang napansin ni Liwayway. Hindi ito ang lamig na dala ng aircon na walang tigil ang andar. Ito ay isang lamig na kumakapit sa kaluluwa. Isang lamig na nagmumula sa mga titig na dati puno ng pagtataka, ngayoy puno na ng pagdududa. Mula nang dumalaw si Senyora Amaris, naramdaman ni Liwayway ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ni Senyorito Sylvan. Ang mga dati sandaling pag-uusap tungkol sa pagbuti ng mga bata ay napalitan ng mga utos na walang emosyon. Ang mga mata nitong minsay nakikita niyang lumalambot habang pinagmamasdan siya, kasama ang mga sanggol, ay ngayoy laging tila nagsusuri, naghahanap ng pagkakamali. Isang umaga, pumasok sa silid ng mga bata si Dr. Lazaro, ang doktor ng pamilya. Hindi ito ang karaniwang check-up. Kasama nito si Sylvan, at ang mukha ng doktor ay mas seryoso kaysa dati. Hindi siya pinansin nito. Dumiretso ito sa mga makina, tiningnan ang mga numero, at pagkatapos ay kinuha ang isa sa mga dahon ng sambong na nakababad sa isang maliit na palanggana. "Ano ito?" tanong ng doktor. Hindi kay Liwayway, kundi kay Sylvan, na para bang si Liwayway ay isang kasangkapan lamang sa silid. Parte iyan ng pag-aalaga niya. Sagot ni Sylvan. Ang boses ay nag-aalinlangan. Inamoy ng doktor ang dahon na may halong pandidiri. "Mr. Monte Carlo, I must advise against this. Hindi ito sterile. We don't know what kind of bacteria this carries. This is dangerous and unscientific." Bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Mapanganib? Paanong magiging mapanganib ang isang bagay na nagmula sa lupa? Isang bagay na ginamit ng kanyang lola para pagalingin ang napakaraming bata sa kanilang baryo. Hindi siya umimik. Yumuko na lamang siya at ipinagpatuloy ang marahang pagmasahe sa mga binti ni Kael. Ngunit ramdam niya ang mga mata ni Sylvan sa kanyang likuran, mabigat at mapanuri. Ang lason ay hindi tumigil doon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Senyora Amaris mula sa terasa. Nakikipag-usap ito sa telepono. Ang boses ay sadyang pinalakas. "I know, friend, I know.
I'm just so worried for Kuya and the kids, sabi ni Amaris. He hired this girl from the province. Yes, a total nobody. Of course, mabait naman siya tingnan pero, you can never be too sure. What if it's some kind of spell? O baka may halong barang? I know it sounds crazy pero sa hirap ng buhay ngayon, hindi na niya tinapos pakinggan. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Barang, sumpa. Iyon pala ang tingin sa kanya ng mga tao sa mundong ito. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay isa lamang uri ng pangkukulam sa kanilang mga mata. Ang pagdududa ni Sylvan ay umabot sa sukdulan kinabukasan. Ipinatawag siya nito sa opisina nito, isang silid na malaki, madilim, at napapalibutan ng mga libro na tila mga hukom na nakatingin sa kanya. Nakatayo si Sylvan sa likod ng kanyang malaking mesa na yari sa Nara. Hindi ito umupo. Hindi rin siya nito pinaupo. May isang folder sa ibabaw ng mesa. Liwayway. Nagsimula ito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. May mga bagong patakaran. Kinuha nito ang folder at inilapag sa harap niya. Isang kontrata. Napakurap si Liwayway. Kontrata. Para saan po, senyorito? Para maging malinaw ang lahat, sabi ni Sylvan, umiiwas ng tingin. This is a professional arrangement. You are an employee. Nothing more. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liwayway ang folder. Hindi siya sanay magbasa ng mga ganitong dokumento. Ngunit ang ilang mga salita ay tila lumundag mula sa papel at dumiretso sa kanyang puso. The employee, Liwayway Dimagiba, shall perform her duties strictly based on the instructions of the medical staff. Any and all traditional methods must first be approved and deemed safe. The employee is forbidden from forming any personal or emotional attachment to the children. The employer, Sylvan Monte Carlo, shall not be held liable for any emotional distress the employee may experience. This is a business transaction. In the event of any negative turn in the children's health, the employee shall be held solely and fully responsible. Bawat salita ay isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang pagkatao. Walang personal na attachment. Transaksyong pangnegosyo. Siya ang may kasalanan kung may mangyari. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang lahat ng pag-aalaga niya, ang lahat ng puyat, ang lahat ng dasal. Sa mata ng lalaking ito, lahat ng yon ay trabaho lamang. Isang trabaho na siya pa ang maaaring managot. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa namumuong luha. Senyorito, bakit po? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, basag at mahina. May nagawa po ba akong masama? Sa wakas ay tumingin sa kanya si Sylvan. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isang bakas ng konsensya. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang pader ng yelo. This is a precaution, Liwayway. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Mula sa lahat, sabi nito. Ang huling salita ay may diin na para bang siya ay isang sakit na kailangang iwasan. Inabot nito ang isang mamahaling pluma. Pirmahan mo o malaya kang umalis. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok. Umalis. Ibig sabihin, iwanan sina Kael, Nathanael at Uriel. Iwanan ang tatlong munting anghel na itinuring na niyang sarili niyang mga anak. Ang isipin pa lang iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng salitang nakasulat sa kontrata. Tumingin siya sa pluma pagkatapos ay sa mukha ni Sylvan. Wala na siyang makitang awa roon. Ang nakikita niya ay isang taong pinangunahan ng takot. Isang takot na isinubo sa kanya ng lason ni Amaris. Humugot siya ng isang malalim na hininga
Kinuha niya ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Sa ibabaw ng linyang may nakasulat na pangalan niya, itinapat niya ang dulo ng pluma. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel at bahagyang ikinalat ang tinta ng unang letra ng kanyang pangalan, dugo at luha. Iyon ang naramdaman niya. Isang pirma na ginawa gamit ang durog niyang puso. Habang sinusulat niya ang kanyang pangalan, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na para lamang sa kanyang sarili. Isang pangakong magbibigay sa kanya ng lakas para sa mga bata. May isang piraso ng papel na nakatago sa drawer ng mesa ni Silvan Montecarlo. Isang kontrata. Para sa kanya, iyon ay isang pader. Isang pader na itinayo niya sa pagitan ng profesionalismo at emosyon, sa pagitan ng pag-iingat at pananampalataya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang kailangan niya ang pader na yon dahil sa kabilang banda, may isang bagay na unti-unting gumugupo sa kanyang pagmamatigas. Mula nang pumirma si Liwayway, naging mas maingat ito. Halos hindi na ito nagsasalita maliban kung kinakailangan. Ang mga oyayi ay mas mahina na, tila para lamang sa mga sanggol at hindi para sa sinumang nakikinig. Naging anino siya sa sarili nitong himala, isang bihag sa kasunduang siya mismo ang nagtakda. At habang pinagmamasdan siya ni Silvan, isang pakiramdam ng pagkakasala ang kumikirot sa kanyang dibdib, isang damdaming mabilis niyang iwinawaksi. Pinoprotektahan ko lang ang mga anak ko, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet, narinig niya ang isang tunog mula sa silid ng mga bata. Hindi ito iyak, isang mahinang tunog ng tuwa, isang giggle. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pintong salamin. Nagmamasid mula sa labas. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng incubator ni Kael, ang pinakamalakas sa tatlo. Nakalabas ang mga kamay nito sa butas sa gilid ng incubator at marahan niyang kinikiliti ang munting talampakan ng sanggol. Naku, ikaw talagang malikot ka, mahinang sabi ni Liwayway. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi na matagal nang hindi nakikita ni Silvan. Gusto mo pa ha? Tawa pa Kael. Tawa para kay nanay. Nanay. Ang salitang yun ay tumama kay Silvan na parang kidlat. Ngunit ang sumunod na nangyari, ang tuluyang nagpayanig sa kanyang mundo. Habang nakatingin si Kael sa nakangiting mukha ni Liwayway, ang mga labi ng sanggol ay dahan-dahang humiwalay. Gumalaw ito at sa isang sandaling parang huminto ang oras, isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Hindi ito isang simpleng paggalaw ng kalamnan. Ito ay isang purong ekspresyon ng kaligayahan. Ang unang nangiti ni Kael. Nabitawan ni Silvan ang kanyang tablet. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit para sa kanya, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na dagundong. Gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya. Isang taon siyang naghintay na makita ang kahit anong senyales ng buhay, ng saya mula sa kanyang mga anak. Ang mga doktor, ang mga nurse, ang mamahaling gamot. Wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay nito. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng hinamak niya at itinali sa isang malupit na kontrata, nagawa niya ito sa pamamagitan lamang ng isang kiliti at isang bulong. Hindi niya namalayan ang sariling pumasok sa silid. Napatigil si Liwayway. Ang kanyang nangiti ay agad na naglaho nang makita siya, napalitan ng pamilyar na takot. Akmang babawiin na niya ang kanyang mga kamay. Huwag, sabi ni Silvan. Ang kanyang boses ay mas mahina at mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Lumapit siya sa incubator. Ang kanyang mga mata
ay hindi maalis sa nakangiti pa ring si Kael. Tumingin siya kay Liwayway at sa pagkakataong yun, wala nang pagdududa, wala nang hinala. Ang nakita lamang niya ay ang dalisay na pagmamahal sa mga mata nito para sa kanyang anak. Salamat, bulong ni Sylvan. Hindi ito ang formal na salamat ng isang amo. Ito ay ang basag na pasasalamat ng isang ama. Salamat, Wayway. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang palayaw. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagugulat. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga yon. Sa sandaling iyon, sa harap ng unang ngiti ng isang sanggol, hindi amo at empleyado ang nagkaharap, kundi isang ama at ang anghel ng kanyang mga anak. Ngunit ang mga sandaling perpekto ay sadyang marupok. How sweet! Isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Pumasok si Amaris na may dalang isang tray ng juice. Ang kanyang napungiti ay kasing lapad ng dati. Nakita ko kayo mula sa labas. Finally! Some good news! Agad na nagbago ang hangin. Bumalik ang pagkailang. Lumayo ng bahagya si Sylvan. Ipinagdala ko kayo ng merienda, sabi ni Amaris, at ipinatong ang tray sa isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga gamit ni Liwayway, ang bote ng langis ng niyog, ang mga pinakuluang dahon, sa isang mabilis na kilos na sadyang idinisenyo para magmukhang aksidente, bahagyang nasagi ng siko ni Amaris ang bote ng langis. Isang maliit na patak ng langis ang tumapon sa makintab na sahig. Halos hindi ka pansin-pansin. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang bagong supply ng gamot. Hindi nito napansin ang maliit na patak ng langis sa sahig. Sa kanyang paghakbang, biglang dumulas ang kanyang sapatos. Nawalan ito ng balanse. Ang tray ng mga gamot at heringgilya na hawak nito ay lumipad sa ere. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Sumigaw ang nurse. Kumalansing ang mga metal na instrumento na bumagsak sa sahig. 1 pulgada lamang ang layo mula sa incubator ni Nathanael. Napatayo si Sylvan. Ang kanyang puso ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Si Liwayway ay mabilis na lumapit sa incubator. Ang kanyang katawan ay automatikong nagsilbing panangga. Ligtas ang mga bata. Walang nasaktan. Ngunit ang takot, ang primal na takot ng isang ama, ay sumabog sa loob ni Sylvan. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na si Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma at sisi. Diyos ko, ang langis! Sigaw niya, itinuturo ang sahig. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Liwayway, ang kalat mo. Sinasabi ko na nga ba, mapanganib ang mga ito. Ang salitang mapanganib, ang gumising sa lahat ng demonyo sa isip ni Sylvan, ang mga babala ng doktor, ang mga bulong ni Amaris, ang kontrata, ang kanyang takot. Lahat ay bumalik ng sabay-sabay, tinabunan ng himala na nasaksihan niya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Hinarap niya si Liwayway. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na pinalakas ng takot. Ang init ng kanilang sandali kanina ay naging abo. Ang nakikita na lang niya ay ang panganib, ang banta, ang pagiging irresponsable. Lumabas ka. Sigaw niya sa nurse at kay Amaris. Nang silang dalawa na lang ni Liwayway ang natira, ibinaling niya dito ang lahat ng kanyang naghalong emosyon. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay isang hospital ward, hindi isang kusina sa probinsya. Muntik nang mapahamak ang mga anak ko dahil sa'yo. Nakatayo si Liwayway, hindi makagalaw. Ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Pero senyorito, hindi po. Hindi ano. Putol niya. Ang kanyang pag-iisip ay sarado na. Ang nakikita lang niya
ay ang katwiran sa mga salita ni Amaris. Sinabihan na kita, binalaan na kita na maging maingat. Nakatayo si Amaris Soldevilla sa likod ng isang haligi sa pasilyo, nakikinig. Narinig niya ang bawat sigaw ni Silvan. Narinig niya ang bawat salitang tumusok sa puso ng probinsyanang iyon. At sa bawat sigaw, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman niya ipapakita sa harap ng iba. Perpekto, mas perpekto pa sa kanyang pinlano. Ang maliit na patak ng langis ay naging isang karagatan ng hinala. Ang isang pekeng pagkataranta ay naging tunay na galit sa puso ni Silvan. Napakabilis talagang maniwala ng mga lalaki sa luhang pambabae at sa takot ng isang ama. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili habang naglalakad palayo, pabalik sa guest room na para sa kanya ay isang insulto. Isang guest room sa isang bahay na dapat ay sa kanya. Nang isara niya ang pinto, ang maskara ng isang nag-aalalang hipag ay tuluyang nalaglag. Humarap siya sa salamin at ang nakita niya ay isang babaeng pagod na sa pagkukunwari, pagod na sa pagiging pangalawa. Biglang nag-ring ang kanyang mamahaling telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Isang numero na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Don't hello me, Amaris. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Nasaan ang bayad ko? Ang sabi mo, last week. Isang linggo na ang nakalipas. Agad na nagbago ang tindig ni Amaris. Mula sa isang matapang na leona, naging isa siyang maamong kuting. Rico, please, just give me a little more time. Malapit na, I promise. Laging malapit na ang naririnig ko sa'yo. Tumaas ang boses ng lalaki. Yung haute couture collection mo, isang malaking palpak. Lubog ka sa utang sa akin ng 10 milyon. 10 milyon, Amaris. Akala mo ba nakakalimutan ko yon? Hindi. Hindi ko nakakalimutan. Halos pabulong na, sabi ni Amaris. Palingalinga sa pinto. Takot na may makarinig. May paraan na ako. Isang malaking investment. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon para makuha ito. Isang tawa ang narinig niya. Isang tawang nakakakilabot. Binibigyan kita ng hanggang katapusan ng buwan. Kapag wala pa ang pera ko, Amaris, yang maganda mong mukha na puhunan mo sa mga socialite mong kaibigan, sisiguraduhin kong hindi na nila makikilala. Naiintindihan mo? Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nanigas si Amaris. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. 10 milyon. Ang perang inutang niya para sa isang fashion brand na inaasahan niyang mag-aangat sa kanya ay siya ngayong magpapalubog sa kanya sa Komunoy. Napatingin siya sa paligid ng marangyang silid. Ang yaman, ang kapangyarihan. Lahat ay abot kamay niya, ngunit hindi niya mahawakan. Lahat ng ito ay pag-aari ni Silvan at ng kanyang yumaong kapatid. Isang mapait na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isang engrandeng party, maraming taon na ang nakalipas. Suot niya ang pinakamahal niyang bestida, ngunit lahat ng mata ay nasa kanyang ate Beatrice, ang asawa ni Silvan. Beatrice, you look stunning. Classic beauty talaga. Puri ng isang matronang kaibigan ng kanilang ina. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. At si Amaris laging adventurous. Ang buhok mo, ang make-up mo, napakadaring. Daring. Yun ang salitang laging ikinakabit sa kanya. Ang salitang ibig sabihin ay maganda sana, pero sobra. Samantalang si Beatrice, laging classic, elegante, perpekto. Mula pagkabata, siya ang anino, ang mas batang kapatid na laging sinusubukang mapansin. At nang mapangasawa ni Beatrice, si Silvan Montecarlo, ang anino ay lalong lumawak at dumilim. Dinala siya ng kanyang mga paa
palabas ng silid, patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang master's bedroom, ang dating silid ng kanyang kapatid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Beatrice ay naroon pa rin. Ang lahat ng gamit ay nasa ayos, na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Lumapit siya sa walk-in closet. Mga damit mula sa Paris, mga sapatos mula sa Italy, mga bag na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa sa kanilang probinsya. Lahat ng ito ay nakuha ng kanyang kapatid nang walang kahirap-hirap. Binuksan niya ang isang kahon ng alahas. Mga diamante, sapiro, esmeralda. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na simple, ngunit napakamahal. Isang kwintas na perlas. South Sea Pearls. Iyon asang regalong ibinigay ni Sylvan kay Beatrice noong kanilang anibersaryo. Ang paborito nitong alahas. Kinuha niya ito. Malamig. Mabigat. Isinuot niya ito sa kanyang leeg at humarap sa salamin. Sa isang iglap, hindi na si Amaris. Ang anino. Ang nakita niya ay si Mrs. Montecarlo. Ang babaeng nararapat sa lahat ng ito. Isang ideya. Isang ideyang madilim, desperado, at napakatalino ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang magbabayad sa kanyang mga utang, kundi magbibigay din sa kanya ng lahat ng ipinagkait sa kanya ng tadhana. Isang plano na mag-aalis sa huling balakid sa kanyang daan, ang probinsyanang mangkukulam. Hinaplos niya ang mga perlas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang lahat ng ito, bulong niya sa kanyang refleksyon. Dapat ay sa akin. Humigpit ang kanyang hawak sa kwintas. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa kanyang balat. At makukuha ko ang lahat. Ang sumunod na mga araw pagkatapos ng insidente, sa natapong langis ay puno ng tensyon. Si Liwayway ay kumikilos na parang naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat galaw ay maingat. Bawat salita ay tinitimbang. Ang sigaw ni Senyorito Sylvan ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang paalala ng kontratang kanyang pinirmahan at ng mundong hindi kailanman magiging para sa kanya. Ngunit ang pagmamahal ay isang damong ligaw. Kahit anong pilit mong bunutin, tutubo at tutubo pa rin ito sa mga siwang ng semento. At ang pagmamahal ni Liwayway para sa tatlong bata ay mas matibay kaysa sa takot niya kay Sylvan. Kaya't nagpatuloy siya. Nagpatuloy siyang kumanta, magmasahe at bumulong ng mga pangarap sa mga munting tenga na alam niyang nakikinig. Isang umaga, muling dumating si Dr. Lazaro para sa lingguhang check-up. Gaya ng dati, tumayo si Liwayway sa isang sulok, tahimik at halos hindi humihinga, naghihintay sa mga pagpuna at masasamang balita. Pumasok din si Sylvan. Ang kanyang mukha ay seryoso at tumayo sa kabilang dulo ng silid. Masusing sinuri ng doktor ang bawat sanggol. Kinuha nito ang kanyang stethoscope at ipinatong sa dibdib ni Kael. Pagkatapos ay kay Nathaniel at panghuli kay Uriel. Kumunot ang noon nito. Tiningnan nitong muli ang mga monitor. Pagkatapos ay ibinalik ang stethoscope sa dibdib ni Uriel. Nakikinig ng matagal. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May problema ba? Tanong niya sa sarili. May mali ba akong nagawa? Tumingin si Dr. Lazaro kay Sylvan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang ekspresyong hindi mabasa ni Liwayway. Pagkatapos ay umiling-iling ito na parang hindi makapaniwala. Hindi maaari. Bulong ng doktor sa sarili. Muli nitong sinuri ang mga vital signs sa monitor. Ano yon, Doc? Anong problema? Halos sabay na tanong ni Sylvan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Humarap sa kanila si Dr. Lazaro. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkabigla at paghanga. Mr. Montecarlo, ito ay... Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag.
This defies all medical explanation. Huminga ito ng malalim. Ang mga anak ninyo, sila ay malusog, ganap na malusog. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Nauutal na tanong ni Sylvan. Wala na silang kailangan sa mga makinang ito, sabi ng doktor, na para bang siya mismo ay nabigla sa kanyang sinasabi. Ang kanilang mga baga, ang kanilang mga puso, lahat ay gumagana ng normal. Matatatag na sila. Malakas. Mr. Monte Carlo, nakaligtas sila. Nailigtas ninyo sila. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Liwayway. Tumingin siya sa mga incubator, sa 3 munting mandirigma na araw-araw niyang ipinagdasal. Malusog, malakas, ligtas. Ang mga nurse, sa utos ng doktor, ay nagsimulang tanggalin ang mga tubo at wire. At sa unang pagkakataon, binuksan nila ang mga incubator. Ang isa sa mga nurse ay maingat na binuhat si Kael at inilagay sa mga bisig ni Liwayway. Sa sandaling iyon, nang maramdaman niya ang init, ang bigat, ang buhay ng isang sanggol sa kanyang mga braso nang walang salamin na nakapagitan, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha ng pasasalamat, ng pagod, ng purong kaligayahan. Isinunod na ibinigay sa kanya si Nathaniel at si Uriel. At doon, sa gitna ng silid, yakap-yakap niya ang 3 himala, ang 3 piraso ng kanyang puso. Nakatayo si Sylvan sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Pinapanood niya ang babaeng minsan niyang hinusgahan. Ang babaeng itinali niya sa isang kontrata. Habang yakap nito, ang kanyang buong mundo. Ang lahat ng pader na itinayo niya, ang lahat ng pagdududa na itinanim ni Amaris ay gumuho o mamanga at naging alabok. Lumapit siya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway, isang kilos na puno ng kahulugan. Napaangat ng tingin si Liwayway. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Salamat, bulong ni Sylvan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat, Wayway. Iniligtas mo ang pamilya ko. Ang araw na yon ay naging isang pista sa Hacienda del Sol. Naghanda si Manang Fe ng isang maliit na salo-salo. Sa unang pagkakataon, ang malaking hapagkainan na laging walang laman ay napuno ng pagkain at tawanan. Nandoon ang mga nurse at ang mga kasambahay, lahat ay nagagalak. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Liwayway. Sa una ay nahihiya siya, ngunit iginiit ni Manang Fe na siya ang panauhing pandangal. Pinaupo siya ni Sylvan sa kanyang tabi, isang kilos na nagpatigil sa lahat ng tsismisan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na hindi siya isang dayuhan. Naramdaman niyang hindi siya isang utusan. Habang pinagmamasdan niya si Sylvan na nakangiting nakikipag-usap sa mga kasambahay, habang tinitingnan niya ang 3 sanggol na payapang natutulog sa kanilang mga crib sa di kalayuan, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kanya. Para siyang nasa bahay, para siyang parte ng isang pamilya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi sa kanya ni Sylvan sa gitna ng kasiyahan. Ngumiti lang si Liwayway, isang tunay at matamis na ngiti. Ang makita po silang malusog, sapat na po iyon. Nakatitig lang si Sylvan sa kanya, na para bang ngayon lang siya nito tunay na nakita. Ngunit bago pa man may masabi ito, ang masayang sandali ay biglang pinunit ng isang nakakakilabot na sigaw. Ang kwintas! Lahat ay napalingon kay Amaris na nakatayo malapit sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang leeg. Ang kwintas ng Ate Beatrice, ang paborito niyang perlas, nawawala. Ang sigaw ni Amaris ay parang isang basag na salamin na sumira sa perpektong larawan ng kaligayahan. Sa isang iglap,
Ang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Ang masayang himig ay naputol. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya na nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasindak at pagkawala. "Amaris, anong nangyayari?" tanong ni Sylvan. Agad na tumayo at lumapit. Ang unang pumasok sa isip niya ay pag-aalala, hindi hinala. "Ang kwintas ko, kuya! Yung perlas ni ate!" Humihikbing sabi ni Amaris. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kanyang leeg na walang laman. "Suot ko kanina. Tiningnan ko pa sa salamin bago ako bumaba para sa salo-salo. At ngayon, wala na." Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kasambahay ay nagbulungan. Si Manang Faye ay nag-sign of the cross. Sinubukan ni Sylvan na pakalmahin ang sitwasyon. "Teka, Amaris, baka naman nahulog mo lang o naiwan mo sa kwarto," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado pa. "Imposible," giit ni Amaris. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mamuo. "Iyon ang pinakapaboritong alahas ni ate. Hinding-hindi ko yon iwawala. Alam mo kung gaano kahalaga yon sa kanya, sa atin." Ang pagbanggit sa kanyang yumaong asawa ay isang panaksak sa puso ni Sylvan. Ang kwintas na yon. Naaalala niya ang araw na ibinigay niya iyon kay Beatrice. Ang ngiti nito. Ang halaga niyon ay hindi matutumbasan ng pera. Iyon ay isang piraso ng kanilang nakaraan. Isang alaala ng pag-ibig na nawala. "Hahanapin natin," matatag na sabi ni Sylvan. "Mga katulong Manang Faye, tingnan ninyo ang buong ibaba ng bahay." Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, lumapit si Amaris sa kanya. Ang boses ay isang desperadong bulong. "Kuya, lahat naman tayo dito sa baba. Hindi umaalis sa pwesto. Kung may kumuha man, imposibleng taga rito yon." Ang kanyang mga mata ay palihim na sumulyap sa direksyon ni Liwayway na nakatayong tulala sa isang tabi. Hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi agad nakuha ni Sylvan ang ibig sabihin nito. "Anong pinupunto mo?" "Lahat ng nandito, kuya. Matagal nang nagsisilbi sa pamilya." Pagpapatuloy ni Amaris, ang kanyang bawat salita ay maingat na pinipili. "Kilala na natin sila. Pamilya na ang turing natin sa kanila. Mayroon lang isang bago dito." Doon na tumama kay Sylvan ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Amaris. Tumingin siya sa direksyon ni Liwayway. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng dalaga, ang kawalan ng malay, sa nabubuong akusasyon. At sa isang saglit, naramdaman niya ang galit. Galit kay Amaris sa pag-iisip pa lang ng ganoong bagay. "Huwag mong ituloy yan, Amaris," mariin niyang sabi. "Isiliwayway ang nagligtas sa mga bata. At habang buhay akong magpapasalamat para doon." Mabilis na sagot ni Amaris na para bang siya ang nasaktan sa sinabi ni Sylvan. Pero hindi nito binubura ang katotohanan na hindi natin siya kilala. "Kuya, galing siya sa hirap. Ang kwintas na yon ay kayang bumuhay sa buong baryo nila sa loob ng 1 taon. Hindi mo ba naiisip na posibleng..." Natukso siya? "Hindi," mabilis na sagot ni Sylvan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang hindi ay may kasamang isang butil ng pag-aalinlangan. Naalala niya ang kontrata, ang takot, ang babala ng doktor. Nakita ni Amaris ang siwang sa kanyang paninindigan. Parang nakita ko siyang umakyat kanina," sabi nito, na para bang pilit inaalala. Dumiretso siya sa pasilyo kung nasaan ang kwarto ni ate. Pero, "Baka namamalikmata lang ako. Pagod lang siguro." "Hindi po." Isang mahinang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Si Liwayway. Lumapit ito, ang kanyang mukha ay namumutla. "Hindi po ako umakyat. Mula po kanina, nandito lang ako sa baba, kasama ng mga bata." Ang kanyang pagtanggi, na simple at tapat, ay tila lalo lang nagbigay diin sa kanyang pagkakaiba sa lugar na yon.
Kung ganoon, para mapanatag ang lahat, sabi ni Amaris, ang kanyang boses ay tila nagmumungkahi ng isang makatwirang solusyon. Para malinis ang pangalan ng lahat, bakit hindi natin tingnan ang mga gamit niya? Kung wala doon, edi tapos ang usapan. Patutunayan lang nito na nagkakamali ako at ako ang unang hihingi ng tawad. Ang mungkahi ay isang bitag, isang perpektong bitag. Kung tatanggi si Sylvan, magmumukha siyang may itinatago o kinakampihan. Kung papayag siya, para na rin niyang sinabing naniniwala siyang posibleng magnakaw si Liwayway. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga kasambahay, si Manang Fe na ang muka ay puno ng pag-aalala, si Amaris na ang mga mata ay puno ng pekeng luha, at si Liwayway na ang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang titig. Sa huli, ang dugo ay naging mas matimbang kaysa sa himala. Si Amaris ay pamilya. Si Liwayway ay isang dayuhan. Sige, sabi ni Sylvan. Ang salita ay mabigat na lumabas sa kanyang bibig. Para matapos na ang usapang ito, sinundan nila si Liwayway patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo para sa mga katulong. Ang pagkakaiba ng simple at halos walang lamang kwarto na ito sa karangyaan ng buong hasyenda ay nakakahiya. Si Amaris ang nanguna sa paghahanap. Binuksan niya ang maliit na aparador. Wala. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Wala. Kita mo, Amaris? Wala. Sabi ni Sylvan, nakakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi pa tapos si Amaris. Lumapit ito sa kama kung saan nakalatag ang luma at manipis na kutsyon ni Liwayway. Sandali lang, sabi nito. Sa isang kilos na puno ng drama, dahan-dahan niyang itinaas ang nag-iisang una ni Liwayway. At doon, sa ilalim nito, kumikinang sa dilim ng silid, nakasalalay ang isang pamilyar na hibla ng mga puting perlas. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang lahat ay napako ang tingin sa kwintas. Si Manang Fe ay napahawak sa kanyang bibig. Ang ibang kasambahay ay napasinghap. Si Liwayway ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Hindi akin yan. Bulong niya, umiling-iling. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ngunit wala nang nakikinig. Ang ebidensya ay naroon. Malamig at hindi maikakaila. Kinuha ni Amaris ang kwintas at ipinakita ito na parang isang tropeo. Tumingin siya kay Sylvan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Kuya, I'm so sorry. Dahan-dahang ibinaling ni Sylvan ang kanyang tingin mula sa kumikinang na perlas sa kamay ni Amaris patungo sa namumutlang mukha ni Liwayway. Ang imahe ng unang ngiti ni Kael, ang init ng kanyang pasasalamat, ang pag-asang naramdaman niya. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang nagyayelong pakiramdam ng kataksilan. Ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak ay isa palang magnanakaw. Ang himala ay isa palang kasinungalingan. Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000,000 piraso ng galit at pagkadismaya. Isang tanong lang ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Bakit? Ang isang salitang yon mula kay Senyorito Sylvan ay mas matalas pa sa 1,000 kutsilyo. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang hatol, isang pader na tuluyang isinara sa pagitan nila. Mas matibay at mas malamig kaysa sa kontratang pinirmahan niya. Tumingin si Liwayway sa mga mata nito. Ang mga matang minsan ay nakitaan niya ng paghanga, ng pasasalamat, ng paglambot. Ngayon ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkasuklam, pagkadismaya. Para siyang tinitingnan na isang basura, isang salot na pumasok sa malinis nitong tahanan. Hindi po totoo yan.
Halos hindi marinig na bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng mabigat na katahimikan. Senyorito, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa yan. Ngunit hindi na siya nito pinakinggan. Ang kanyang mga salita ay hangin na lamang. Tumingin ito kay Amaris na ang muka ay nagpapanggap na nalulungkot at pagkatapos ay sa mga kasambahay na nakayuko at nagbubulungan. Ang hatol ay naibigay na. Umalis ka, sabi ni Sylvan. Ang boses ay walang emosyon na lalong nagpadurog sa puso ni Liwayway. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Naging manhid ang buo niyang katawan. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Naubos na. Ang natira na lamang ay isang malawak at walang katapusang kawalan. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagmakaawa. Para saan pa? Sa mundong ito, ang katotohanan ay nabibili at ang ebidensya ay naitatanim. Ang isang katulad niya na walang anumang yaman, kundi ang kanyang dignidad ay walang laban. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa silid na yon, palayo sa mga taong humuhusga sa kanya, ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Narinig niya ang mga bulungan. Sayang, mukha pa namang anghel. Sabi na nga ba, mahirap magtiwala sa hindi natin kauri. Pera lang pala ang habol. Hindi niya sila pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang, "Bakit?" ni Sylvan. Isang tunog na habang buhay niyang dadalhin. Pagpasok niya sa kanyang maliit at simpleng silid, isinara niya ang pinto. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa kama. Doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik, ngunit umaagos na parang ilog. Dala ang lahat ng sakit, lahat ng pangarap na nawasak. Bakit pa siya lalaban? Bakit pa siya magpapaliwanag? Kahit anong sabihin niya, ang imahe ng kwintas sa ilalim ng kanyang unan ay mas malakas. Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Kahit kailan, hindi siya magiging kabilang dito. Isa lang siyang dayuhan, isang pansamantalang lunas, na ngayong hindi na kailangan ay itatapon na. Ngunit habang umiiyak siya, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tatlong munting anghel na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Sina Kael, Nathanael, at Uriel, ang kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, ang kanyang paghihinagpis ay napalitan ng isang malinaw at masakit na desisyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na tungkol sa nasirang niyang pangalan o sa dinurog niyang puso. Ito ay tungkol sa kanila. Kung mananatili siya, ang bahay na ito ay mananatiling isang lugar ng pagdududa at pag-aaway. Lalaki ang mga bata sa isang tahanang puno ng lason. Ang kanyang presensya, na minsan ay nagdala ng himala, ay magiging isang permanenteng lamat sa pamilyang ito. Ang pag-alis ay hindi na isang kaparusahan. Ito na ang kanyang huling sakripisyo. Ang huling paraan para protektahan sila. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay mabagal ngunit tiyak. Kinuha niya ang kanyang luma at sirang bayong, ang tanging bagay na dinala niya sa mundong ito. Inilagay niya sa loob ang iilan niyang damit. Ang bote ng langis ng niyog ay halos wala ng laman. Ang mga tuyong dahon ng sambong ay naiwan sa mesa. Tapos na ang kanilang silbi. Tapos na rin siya. Bago siya tuluyang umalis, may isang lugar pa siyang kailangang puntahan. Dahan-dahan at walang ingay, binuksan niya ang pinto ng silid ng mga bata. Ang mga ilaw ay madilim, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Ang hangin ay payapa, puno ng amoy ng sanggol at ng kanilang inosenteng paghinga. Nilapitan niya ang bawat kuna. Una si Kael, ang pinakamalakas. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at hinalikan ang noo nito.
Magpakabait ka, Kaelko. Protektahan mo ang mga kapatid mo. Bulong niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kumot ng sanggol. Sunod si Nathanael, ang laging payapa. Hinawakan niya ang munti nitong kamay na nakakuyom at idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang init nito ay isang bagay na habang buhay niyang hahanap-hanapin. Huwag kang maging pasaway sa iyong ama, mahal ko. At panghuli, si Uriel, ang pinakamaliit, ang kanyang munting mandirigma. Siya ang pinakamatagal niyang tinitigan. Ang sanggol na muntik ng sumuko, ngunit lumaban. Sa kanya, nakita ni Liwayway ang sarili niyang katatagan. Hinalikan niya ito ng buong ingat sa noo, na parang isang basbas. At ikaw, bunso, lumaki kang malakas at matapang. Bawat halik ay isang pamamaalam. Bawat haplos ay isang alaala. Inimprenta niya sa kanyang isipan ang bawat detalye, ang amoy ng kanilang balat, ang tunog ng kanilang paghinga, ang itsura ng kanilang mga mukha sa ilalim ng sinag ng buwan. Ito na ang huling pagkakataon. Tumayo siya at tumalikod. Bawat hakbang papalayo ay parang pagtanggal ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang paglabas ng silid, nakasalubong niya si Manang Fe sa pasilyo, naghihintay. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa at lungkot. May inabot itong isang sobre na makapal. Hija, pinabibigay ng senyorito. Mahinang sabi ni Manang Fe. Bayad mo raw at sobra pa. Tiningnan ni Liwayway ang sobre. Pera. Ang bagay na sa tingin nila ay kabayaran sa lahat. Ang bagay na naging dahilan ng kanyang pagkasira. Marahan ngunit buong tatag niyang itinulak pabalik ang kamay ng matanda. Pakisabi po sa kanya, Manang, na hindi po ako umalis dahil sa pera. At hindi rin po pera ang kailangan ko. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado na sa unang pagkakataon. Pakisabi na lang po, salamat. Yumakap siya ng mahigpit sa matanda, ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa bahay na yon. Kayo na po ang bahala sa kanila, bulong niya. Nang hindi na muling lumingon, naglakad si Liwayway pababa sa malawak na hagdanan. Bit-bit ang kanyang bayong. Dinaanan niya ang sala, kung saan ilang oras lang ang nakalipas, ay naramdaman niya ang kaligayahan. Dinaanan niya ang pintuan, kung saan una siyang pumasok na puno ng takot. Habang binubuksan niya ang malaking pinto, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang bagong simula, isang bagong sakit. Humakbang siya palabas. Palayo sa Hacienda del Sol, palayo sa 3 pusong naiwan sa loob. Ang binmin, ang liwayway na nagdala ng liwanag sa madilim na tahanan ng mga Monte Carlo, ay lumisan sa gitna ng kadiliman ng gabi, nag-iwan ng isang malamig at hindi mapupunang puwang. Kinaumagahan, unang nagising si Sylvan sa isang katahimikang hindi pamilyar. Isang katahimikang walang oyayi, isang katahimikang mabigat. Bumangon siya, isang masamang pakiramdam ang gumagapang sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa silid ng mga bata. Naabutan niya ang 2 nurse na hindi mapatahan ang 3 sanggol na sabay-sabay na umiiyak. Isang iyak na puno ng paghahanap. Isang iyak na tila may kulang. Nasaan siya? Tanong ni Sylvan kahit alam na niya ang sagot. Pumasok si Manang Fe. Ang mga mata ay namumugto. Yumuko ito. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang sobrang hindi tinanggap. Senyorito, simula ng matanda, ang boses ay basag. Wala na po siya. Umalis na po si Liwayway. Ang Hacienda del Sol ay naging isang kaharian ng sigaw. Sa pag-alis ni Liwayway, tila isinama niya ang lahat ng kapayapaan sa buong pamamahay. Ang 3 sanggol na sa loob ng maraming linggo ay naging simbolo ng himala at pag-asa, ay naging mga alarmang hindi mapatigil. Ang kanilang mga iyak ay hindi iyak ng gutom o sakit.
Ito ay isang iyak na malungkot, isang iyak na naghahanap, isang iyak na tumatawag sa isang pangalang hindi nila kayang bigkasin. Wayway. 2 araw ng ganito ang eksena. Si Sylvan ay paroot parito, ang kanyang pasensya ay numinipis sa bawat segundo. Nag-hire siya ng 2 pang private nurse, ang pinakamagagaling daw sa buong bansa. Ngunit wala silang nagawa. Sinubukan nilang lahat. Ang pinakamahal na gatas, ang pinakamalambot na kumot, ang pinakabagong mga laruan. Ngunit ang mga sanggol ay patuloy sa pag-iyak. Tila tinatanggihan ng anumang uri ng pag-alo na hindi nagmumula sa pamilyar na haplos at oyayin na kanilang nakasanayan. Gawin ninyo ang trabaho ninyo, sigaw ni Sylvan sa mga nurse. Ang kanyang sarili ay pagod na at gulong-gulo. Upang takasan ang nakabibinging ingay, ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang iyak ng kanyang mga anak ay tumatagos sa makapal na pader, isang konstanteng paalala ng kanyang kabiguan, isang paalala ng babaeng pinalayas niya. Sa kanyang pagkainis, binuksan niya ang monitor ng bagong security system na ipinakabit niya sa buong hasyenda. Para siyang isang general na nagmamasid sa kanyang magulong kaharian. Tiningnan niya ang kusina, ang hardin, ang mga pasilyo. At pagkatapos, sa isang iglap ng pagkamausisa, naisip niyang balikan ang mga recording. Gusto niyang muling patunayan sa sarili na tama ang kanyang desisyon, na may basihan ang kanyang galit. Itinapat niya ang petsa sa gabi ng salo-salo. Ang gabi kung kailan nawala ang kwintas. Ang gabi kung kailan nawala ang lahat. Mabilis niyang pinatakbo ang video, hinahanap ang anumang kahina-hinalang galaw. At doon niya nakita isang anino. Pinabagal niya ang recording. Ang anino ay naging isang tao. Si Amaris. Nakita niya itong palingalinga sa pasilyo. Tinitiyak na walang nakatingin. At pagkatapos, sa isang mabilis ngunit malinaw na kilos, pumasok ito sa kwarto ng mga katulong. Sa kwarto ni Liwayway, ilang segundo lang itong nanatili sa loob bago mabilis na lumabas at naglakad palayo na parang walang nangyari. Tiningnan ni Sylvan ang oras sa video. 7:30 ng gabi. 30 minuto bago sumigaw si Amaris na nawawala ang kanyang kwintas. 30 minuto bago niya sinabing parang nakita niyang umakyat si Liwayway. Isang kasinungalingan, isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Sylvan. Ngunit hindi pa sapat iyon. Posibleng may kinuha lang si Amaris. Posibleng biglang nagring ang kanyang private line, isang tunog na pumutol sa kanyang magulong pag-iisip. Isang numero mula sa kanyang personal na bangko. Mr. Monte Carlo, good morning. This is Mr. De Leon, sabi ng bank manager sa kabilang linya. I'm sorry to disturb you, but we have a sensitive matter to discuss. What is it? Walang pasensyang tanong ni Sylvan. It's about Miss Amaris Soldevilla's business loan, the one you co-signed as a guarantor based on her future inheritance, sabi ng manager. She has defaulted on her payments for the 3rd consecutive month. Mr. Monte Carlo, the loan is for 10 million pesos. We are about to take legal action. 10 milyon. Utang. Desperasyon. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isipan ni Sylvan. Ang mga pekeng luha ni Amaris, ang kanyang pagpupumilit, ang kanyang mga bulong na puno ng lason, ang kwintas na nawawala, ang video, ang utang, ang malamig na kaba ay naging isang nag-aapoy na galit, isang galit na hindi para kay Amaris lamang, kundi para sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Pinindot niya ang intercom. Manang Fe, papuntahin mo dito sa opisina si Amaris, ngayon na. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Amaris sa opisina. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Kuya, anong problema?
Narinig ko na naman ang iyak ng mga bata. Kawawa naman sila. Siguro hinahanap pa rin nila ang... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa screen ng malaking monitor sa likod ni Sylvan, pinlay nito ang security footage. Ang video ni Amaris na palihim na pumapasok sa kwarto ni Liwayway. Napatigil si Amaris. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ano yan? Kuya, anong... Huwag ka nang magsinungaling, Amaris. Sabi ni Sylvan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. 10 milyong piso, iyon ba ang halaga ng dignidad ng isang inosenteng tao? Iyon ba ang halaga ng kapayapaan ng pamilya ko? Doon na tuluyang gumuho ang lahat ng pagkukunwari ni Amaris. Napalitan ng pagkasuklam ang kanyang pagkagulat. So, nalaman mo na pala, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ano ngayon? Itatakwil mo ako? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Anong ginawa mo? Sigaw ni Sylvan. Sa wakas ay hindi na napigilan ng galit. Sinira mo ang lahat. Ako ba ang sumira? Tumawa si Amaris. Isang tawang walang saya. O ang perpekto mong asawa. Laging si Ate Beatrice. Siya ang maganda. Siya ang mabait. Siya ang nakakuha sa'yo. At ako ang laging anino. Kahit noong namatay na siya, ang anino niya pa rin ang naghahari sa bahay na ito. At pagkatapos dumating ang probinsyanang iyon. Isang utusan. Pero ang tingin mo sa kanya ay ang tingin na dapat ay para sa akin. Sa wakas, lumabas ang lahat ng lason, ang inggit, ang kasakiman, ang desperasyon. Nakatayo lang si Sylvan, nakikinig sa bawat salitang lalong nagbabaon sa kanya sa kumunoy ng pagkakasala. Hindi na niya nakikita si Amaris. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ni Liwayway, ang mga mata nitong puno ng sakit, ang huling tingin nito bago ito tumalikod. Umalis ka, sabi ni Sylvan. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. At huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko habang buhay. Matapos patalsikin si Amaris, naiwan si Sylvan sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa iyak ng mga bata sa labas. Umalingaw-ngaw dito ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang 1 toneladang bato. Pinakinggan niya ang lason. Hinusgahan niya ang inosente. Itinaboy niya ang himala. Siya ang may kasalanan ng lahat. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Gumuho siya sa sahig, napasandal sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata, ang makapangyarihang si Sylvan Montecarlo ay umiyak. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na puro pagsisisi. Anong nagawa ko? Hindi na naghintay si Sylvan. Matapos ang kanyang pagguho sa opisina, isang bagong enerhiya ang bumuhay sa kanya. Isang enerhiyang nagmumula sa desperasyon at pagsisisi. Wala siyang pakialam sa kanyang gusot na damit o sa magulong buhok. Wala siyang pakialam sa mga tawag na pumapasok sa kanyang telepono o sayak ng mga bata na ngayon ay tila sumisigaw ng isang pangalan. Kinuha niya ang susi ng kanyang pinakamabilis na sasakyan, isang itim na sports car na bihirang gamitin. Sinalubong siya ni Manang Fe sa pasilyo. Senyorito, saan po kayo pupunta? Ang mga bata? Ikaw na muna ang bahala, Manang, sabi niya. Hindi humihinto. Kailangan kong ayusin ang sinira ko. Ang mga unang oras ng kanyang biyahe ay isang malabong alaala ng bilis at aspalto. Inabot niya ang pinakamataas na tulin na kaya ng makina na para bang sinusubukan niyang takasan ang sarili niyang konsensya. Ngunit habang papalayo siya sa syudad at papasok sa mga probinsya, ang mga malalawak na highway ay unti-unting naging makikitid na kalsada. Ang sementadong daan
ay naging lupa. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at malawak na palayan. Ang hangin na pumapasok sa kanyang bintana ay hindi na amoy usok, kundi amoy lupa, amoy damo, amoy kalabaw. Ito ang mundo ni Liwayway. Isang mundong simple at totoo. Isang mundong winasak niya ang kanyang mamahaling sasakyan na idinisenyo para sa malinis na kalsada ng syudad ay hirap na hirap sa baku-bakong daan. Ang dating makintab na itim na pintura ay nabahiran na ng makapal na putik. Bawat lubak ay isang paalala ng kanyang kahangalan. Huminto siya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan kung saan nagkukumpulan ng ilang matatandang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang bintana. "Magandang araw po. Itatanong ko lang po sana kung saan ang baryo mahinahon?" Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang sasakyan. Ang kanilang mga tingin ay hindi pala kaibigan. Ang mga ito ay puno ng pagtataka at hinala. Isang mayaman at banyagang sasakyan sa kanilang simpleng lugar. "Bakit mo hinahanap?" tanong ng isa sa mga matatanda. Ang mga mata ay naniningkit. May kailangan po akong balikan," sagot ni Sylvan, sinusubukang maging magalang. "Walang nawawala dito sa amin," sagot ng isa pa, at nagtawanan sila ng bahagya. Isinara ni Sylvan ang bintana at pinaandar muli ang sasakyan. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin na nakasunod sa kanya. Ito pala ang pakiramdam ng maging isang dayuhan ng paghusgahan base sa iyong panlabas na anyo. Makailang beses pa siyang huminto at nagtanong sa isang grupo ng mga babaeng naglalabas sa ilog, sa isang batang nagpapastol ng kalabaw. Ang mga sagot ay laging pareho. Isang maikling turo, isang kibit-balikat, at isang titig na puno ng pagbabantay. Tila ang buong baryo ay nagkakaisa para protektahan ang isa sa kanila mula sa isang tulad niya. Sa wakas, isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng isang munting kapilya ang naawa sa kanya. "Diretsuhin mo lang ang daang iyan, iho. Pagdating mo sa malaking puno ng mangga na may duyan, kumanan ka. Sa dulo ng daang iyon, nandoon ang bahay ng mga dimagiba." Sinunod niya ang panuto. Ang daan ay mas lalong naging putikan at makitid. Ilang beses na sumayad ang ilalim ng kanyang sasakyan, ngunit wala siyang pakialam. At doon, sa dulo ng daan, nakita niya ito. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan. Simple, mapagkumbaba. May maliit na hardin ng mga gulay sa harap at mga nakasampay na damit sa gilid. Ang kaibahan nito sa kanyang hasyenda ay parang pagkakaiba ng langit at lupa, at sa isang iglap, naunawaan niya kung bakit mas pinili ni Liwayway na bumalik dito kaysa tanggapin ang perang inalok niya. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang mundo. At siya ang nanghimasok dito. Ipinark niya ang sasakyan sa ilalim ng puno ng mangga at bumaba. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay agad na lumubog sa putik. Hindi niya ito inalintana. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Mula sa bukas na bintana, may naaaninag siyang liwanag ng isang gasera. Sumilip siya, at doon, nakita niya si Liwayway. Hindi ito ang Liwayway na nakangiti habang kinakantahan ng kanyang mga anak. Hindi rin ito ang Liwayway na nakatayo ng tulala habang pinagbibintangan. Ang nakita niya ay isang Liwayway na pagod. Nakaupo ito sa gilid ng isang papag. Pinupunasan ng isang basang bimpo ang noo ng isang matandang babae na nakahiga, ang kanyang ina. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang parehong pag-aalagang ibinigay nito sa kanyang mga anak. Ang tanawing iyon, ang huling dagok na tuluyang gumiba sa natitirang pagmamataas ni Sylvan. Ang babaeng pinalayas niya dahil sa hinalang magnanakaw ng pera
ay narito ngayon sa isang bahay na halos walang laman, nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Tila naramdaman ni Liwayway na may nakatingin. Dahan-dahan itong lumingon patungo sa bintana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang pagkagulat sa mukha ni Liwayway, walang galit, walang saya. Ang tanging nakita ni Sylvan sa mga mata nito ay isang malalim, malawak na kapaguran. Para siyang isang sundalong kalalabas lang mula sa isang mahabang digmaan. Tumayo si Liwayway at lumabas sa pinto. Tumayo ito sa maliit na beranda na yari sa kawayan. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. Ang lahat ng sanay na kapangyarihan ni Sylvan Montecarlo, ang kanyang abilidad na mag-utos, magpasunod, makipagnegosasyon, lahat ng yon ay nawala. Sa harap ng babaeng ito, siya ay hubad, siya ay mahina, siya ay isang nagkasala. Humakbang siya palapit, ang bawat pag-angat ng kanyang paa mula sa putik ay isang pakikibaka. Tumayo siya sa harap nito, ang mayamang negosyante sa harap ng simpleng dalaga mula sa baryo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Wayway. Ang kanyang boses ay basag. Isang tunog na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa sarili. Humugot siya ng isang nanginginig na hininga. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay nanatiling nakalutang sa mamasa-masang hangin ng gabing iyon. Sa pagitan ng lalaking mayaman na nababalutan ng putik at ng babaeng payak na nababalutan ng pagod. Hindi agad kumilos si Liwayway. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi mababakasan ng anumang emosyon. Tinitingnan lamang niya si Sylvan na para bang sinusukat ang katotohanan sa likod ng mga salitang yon. Marami na siyang naririnig na salita sa hasyenda. Mga salitang mapanghusga, mga salitang malupit. Ang salitang ito ay bago. Para saan ang patawad, senyorito? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Dahil pinalayas ninyo ako? O dahil naniwala kayo na isa akong magnanakaw? Bawat tanong ay isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Sylvan. Walang pag-iwas, walang pagtatanggol. Inamin niya ang lahat. Sa lahat, sagot niya, ang kanyang boses ay basag. Sa pagiging bulag ko, sa pagiging duwag, naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa himalang nasa harap ko na. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang makita ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang pagkawasak. Si Amaris, inamin niya ang lahat. Ang utang niya, ang pagtanim niya ng kwintas, ang inggit. Nalaman ko ang lahat, Wayway. At sa bawat katotohanang lumalabas, mas lalo kong nakikita kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang pag-ubo mula sa loob ng bahay. Naiintindihan ko kung bakit ninyo nagawa iyon, sabi ni Liwayway, at sa unang pagkakataon, isang kislap ng emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, hindi galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Magkaiba ang ating mundo, senyorito. Sa mundo ninyo, lahat ay may presyo, lahat ay may kapalit. Ang isang tulad ko na dumating na walang anuman ay laging magiging kahina-hinala. Hindi na. Nagbago na ang lahat. Mabilis na sabi ni Sylvan. Ikaw ang nagpabago sa akin. Humakbang siyang muli palapit, hanggang sa halos isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Ang mga bata, hinahanap kanila, Wayway. Umiiyak sila, hindi sila mapatahan, dahil hindi pagkain o gamot ang kailangan nila. Hindi rin nurse o yaya ang kailangan nila, ay ang kanilang ina.
Natigilan si Liwayway. Ang salitang ina ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bumalik ka na, please. Pagmamakaawa ni Sylvan, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi bilang isang empleyado, hindi dahil sa isang kontrata. Bumalik ka dahil doon ka nararapat. Dahil ako, kailangan ka namin. Isang boses ng isang matandang babae, ang marahang tumawag mula sa loob. Wayway anak, sino yan? Napalingon si Liwayway sa loob pagkatapos ay muling tumingin kay Sylvan. Ang nanay ko po, may sakit siya. Sa isang iglap, lahat ng plano ni Sylvan ay naglaho. Hindi lang niya maaaring basta na lang hilingin na bumalik si Liwayway. Mayroon itong sariling buhay, sariling responsibilidad, isang buhay na hindi niya inalam. Kung ganoon, nagsimula si Sylvan. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Ipapa-airlift ko siya. Dadalhin natin siya sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Ako ang bahala. Sa lahat ng gastusin, huwag mo nang alalahanin yon. Umiling si Liwayway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakikita ninyo, senyorito? Iyan pa rin ang solusyon ninyo sa lahat. Pera, sasakyan, ospital. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kailangan ng nanay ko ay ang kanyang anak. Ang kailangan niya ay alaga. Ang kailangan niya ay pagmamahal. Mga bagay na hindi nabibili. Ang mga salitang yun ang pinakamasakit sa lahat. Dahil totoo, muli niyang inalok ang bagay na pinakamadali para sa kanya, sa halip na ang bagay na pinakamahalaga. Kung gayon, ano? Tanong ni Sylvan, nawalan na ng lahat ng ideya, ng lahat ng kapangyarihan. Ano ang dapat kong gawin? Sa halip na sumagot, pumasok si Liwayway sa loob ng bahay. Naiwan si Sylvan sa labas, sa gitna ng putikan. Hindi alam kung dapat ba siyang maghintay o umalis na lang at tanggapin ang kanyang kabiguan. Makalipas ang ilang sandali, muling lumabas si Liwayway. Sumunod sa kanya, dahan-dahang naglalakad ang kanyang ina na inaalalayan niya. Payat ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong talino at dignidad. Tiningnan ng ina ni Liwayway si Sylvan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay sa mamahaling sasakyan sa di kalayuan. Kayo po pala ang senyorito, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Maraming ikinuwento ang aking anak tungkol sa inyong mga munting anghel. Yumuko si Sylvan bilang paggalang. Magandang gabi po. Sinaktan ninyo ang anak ko, diretsong sabi ng matanda, hindi galit. Kundi isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Hindi nakakibo si Sylvan, tumango na lamang siya. Opo, at habang buhay ko po iyong pagsisisihan, ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong perpekto. Ibinibigay ito sa mga taong marunong aminin ang kanilang pagkakamali. Tumingin ito kay Liwayway. Anak, ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay kung nasaan ang mga taong nagmamahal sa iyo. At nararamdaman ko, may 3 maliliit na pusong tumatawag sa pangalan mo. Tumingin si Liwayway kay Sylvan. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay nagpakita ng luhang kanina pa niya pinipigilan. At sa sandaling iyon, alam na ni Sylvan kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liwayway at ng kanyang ina. Sa gitna ng putik, ang lalaking hari ng kanyang mundo ay lumuhod sa harap ng babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng yaman. Wala siyang dalang singising. Wala siyang inihandang magarbong salita. Ang tanging dala niya ay ang kanyang basag ngunit tapat na puso. Liwayway di magiba, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo.
Hindi kita hinihiling na bumalik bilang tagapag-alaga ng mga anak ko. Hinihiling kita na maging ilaw ng buhay ko, ang maging liwayway sa madilim kong mundo. Pakasalan mo ako. Buuin mo kami. Umuwi ka na sa atin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Sinundan ng isa pa, ngunit sa pagkakataong ito, kasabay ng mga luha ay isang ngiti. Isang ngiti na kasing liwanag ng bukang Liwayway. Tumango siya. Isang simpleng tango na sumagot sa lahat ng tanong, na naghilom sa lahat ng sugat na nagsimula ng isang bagong kabanata. Ilang buwan ang lumipas, ang hardin ng Hacienda del Sol ay puno ng tawanan. 3 malulusog na bata ang masayang gumagapang sa malambot na damo. Pinapanood sila ng kanilang ama, si Silvan, na ang dating malamig na mga mata ay ngayoy puno ng init. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang asawa, si Liwayway. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay nito. Sa isang upuan sa di kalayuan, nakangiting nagmamasid ang ina ni Liwayway na ngayoy malakas na at inaalagaan sa hasyenda. Ang Hacienda del Sol ay hindi na isang malamig na palasyo. Isa na itong tahanan, pinainit ng pagmamahal na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni na Silvan at Liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging kasama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Habang isinusulat ko po ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa agos ng kanilang mga damdamin. Naramdaman ko ang bigat ng pagdududa, ang sakit ng pagtataksil, at higit sa lahat, ang hindi matatawarang init ng isang pag-ibig na kayang maghilom ng lahat. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang yaman, na ang tunay na kapatawaran ay may kakayahang pagalingin ang pinakamalalim na sugat, at ang pag-asa, gaano man kaliit, ay laging sisikat na parang isang liwayway sa pinakamadilim na umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang aral na tumatak sa inyong puso mula sa kwento ni na Silvan at Liwayway? Aling bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ibahagi ninyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Bawat isa po sa inyong mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang paglalakbay ng puso. Ako po ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal.